bagong bulan, bagong theme, reaching the lost for Christ. Kini man ang number 1 gyud nga goal sa atong pagkinabuhi sa iglesia. Mo ni ang text, Luke 15:1-10. Og balik ko nato ang atong history, our mission, why we exist, nganong ni ata as Matthew Baptist Church. We must remember that kay para dita mawala ng asa na data dapit. So ibalik nato pag-communicate basig malimta nato kay kaniadto naman ni dinhi itong daan nato nga church nakakuan gina tarpulin sa kilid-kilid. Why we exist, nganong ni ata ning kalibutan na as Matthew Baptist Church unya unsa ang atong bisyon, unsa atong panglantaw sa unahan, unsay atong angay kabuoton. O nang ang atong mission is to love God and serve Him forever. Ug kana nga pulong nagsukad gyud sa duha ka very important sa Bible, the Great Commandment and the Great Commission. The Great Commandment diha sa Matthew 22:36-40 nga love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Nya katong ikaduha, Great Commission. Therefore, go and make disciples of all nations sa Matthew 28:19-20. So nagbase sa duha diha mo na karon to love God and serve Him. Mo nang di kita mawala anak nga katuyuan nga we are here to love God and serve Him through winning soul, sa pagkabot gayod sa katuyuan sa Ginoo to win the lost. Una nga atong team is reaching the lost for Christ. Unya ang atong bisyon, unsay atong panglantaw sa unahan, unsay atong kabuoton, kung diri magbase kung natuman ba nato ang atong misyon, mo ni ang atong bisyon. We see a Christ-centered church influencing the city, bringing people to Jesus, transforming lives, and demonstrate God's love and compassion for all the world. Kini ang atong lantawon sa unahan nga we see 10 years from now gihimo ni 10 years ago na, so mag-evaluate kita nahimo ba nato ni nga vision nga Christ-centered church bitaw nya naga-influence ba kita sa city nya bringing people to Jesus, the lost people, and transforming lives na abay mga transformation sa kinabuhi sa mga katawan ug naga-demonstrate ba kita og God's love. Muna ang katuyuan gayud, our vision. Muna nilintak na padayon kita sa atong direction. Munang balik kita sa basic number 1 gyud nga purpose sa Ginoo is to win souls. Mao gina ang pinakadako sa iyang kasing-kasing ug iyahang the Great Commission no gihatag niya kanato. It is the heartbeat of God ug mao pud na ang atong heartbeat. Munang bantayan nato nga wala ta ma-lost, mawala diha. Muna nintak na tanaw nato ang mensahe sa Ginoo mahitungod gyud sa pag-win og mga nangawala. So sa atong text sa Luke 15:1-10 diha nato makita ang tulo ka butang unsa gayud ang heart sa Ginoo diha sa pagdala og kalag. Unsa gayud ang heart sa Ginoo sa mga nangawala. Ang una gyud makita nato diha the motivation of the parable. Unsay nagka-motivate ni Jesus nganong iya ning gisulti nga parable. Tanaw nato ang text diha sa verse 1-3. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him, but the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners, eats with them." Then Jesus told them this parable. Kining mga teachers of the law, mga Pharisees, mga reliyoso kaniadto, complain sila. Hala, si Jesus, nakighugoy-hugoy man sa mga sinners. Nakiguban man, nakigkaon sa ilaha. Muna ingon si Jesus, listen to this parable. Then Jesus told this parable. Muna iyang gihatag kini nga parable. The parable of the lost sheep and the parable of the lost coin. So tanaw nato dinhi ang nagmotivate gyud ni Jesus pagsulti nini tungod kay ang mga Pariseo, mga religious leaders, mga tao nga giasahan unta nga mahigugma sa mga nangawala, walay compassion. No compassion. Wa gi pagbati, nagbagot-bot noon sila nganong siya nakiguguy-hugoy sa mga sinners. Wa gid sila pagbati sa mga sinners kundi condemning. Ka-condemn man gid na kay murag sa ilaha mga sinners di gid maayo makig-socialize ka sa ilaha. Naga-condemn na. Condemning attitude, kanang judgmental attitude. Nganong wala sila compassion, ang una gayod because of blindness. Nabutahan sila una unsa gid ang kondisyon sa mga lost. Wa gid sila ka tungkad kung unsa gining mga wala, unsa gining nawala. Kita nag-experience matag nawala sa syudad kay di pasuhito. Muni ang nahitabo sa mga Pariseo, nabutahan sila, wala sila kita unable to see the condition of the lost. Unsa gid ang lost? Bisag kita karon panahon na wa kita unsa gid ang lost? Sa man na siya? Kana bang nang backslide? Kana bang mga tuo mo Ginoo? Lost ba ko? Una,
ang lost person lost the very life of God. Basta may ganay kag lost, based sa parable, pag nawala, na-separate ka. Ang sheep lost, na-separate sa shepherd. Ang coin nawala, na-separate siya sa tagiya sa coin, sa babae. Mo nang separated from God. So ang condition niya is lost the very life of God. Ingon diha sa John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Eternal life, the very life of God. Gidawat na to sa Jesus, nakaangkon ta kang Jesus, nata eternal life. Ang mga lost, wala niya na. Huwag mawala gid sila. Perish. Kaya wala sila kadawat sa life sa Ginoo. The very life of God. Munang eternal life, dili na taas ang kinabuhi. Eternal, kundi quality of life. The life of God in us. Ikaduha, they lost the nature of God. Ingon diha sa 2 Peter 1:4, through this He has given us the very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Participate the divine nature. Pag nana si Kristo kanato, nahiusa na ta kaniya. Nakaparticipate na ta sa divine nature. Nanatay divine nature. Wala na sa lost. And dili sila ka-escape sa corruption sa kalibutan. Ikatulo nga condition sa ilahang lostness, they lost the presence of God. Ingon diha sa Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Lost is nalayo gyud sa presensya sa Ginoo. Ang karnero nalayo gyud. Wala gyud siya sa proteksyon sa Ginoo. Kay nalayo siya. Nibuwag man, nisibat man, nawala man. Ngunang ang presensya sa Ginoo wala siya. Pero sa mga Christian, sa mga nagdawat ni Jesus, yun siya, I am with you always to the very end of age. Yun siya, the Holy Spirit, naana sa inyo ha, and be with you forever, hangtod sa kanturan. Munang we have the presence of God always. Then the lost, wala gid sa presence of God. Then, lost the guidance of God. Ingon diha sa Isaiah 53:6, we all like sheep have gone astray, each of us turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Turned to his own way, led astray, nasaag, lain nga direction. Walay direction sa Ginoo. Ang lost, nawadan gina sa direction sa Ginoo. Ang sheep, nilain siya, lahi gid direction niyang gipalo. Wala gid siya sa direction sa Ginoo. Layo siya sa pag-ingon sa Ginoo, dito dapit, dito dapit. Wala, layo siya. Separated siya from the shepherd. And also, condition of the lost is the privilege of going to heaven. They lost the privilege. Di gid sila kaadto sa heaven tungod kay ingon diha sa John 14:3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. John 14:1-6, muna ingon diha, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Muna say, if I go and prepare a place for you, I will come back and take you. Dalon ko kamo kung asa ko adto sa langit. So kung dili kita sheep, kung wala ka nakadawat niyang Kristo, atong Ginoong manuluwas, lost nga kondisyon, walay pribilehiyo nga makaadto sa langit. Ingana gid ang kondisyon sa lost. Mao na ang lost. Lain pag i-describe sa lost, darkness. Kaniadto ang balay, gamay rag bintana, mo nang ang coin mawala, ngit-ngit. Susama pud na sa lost, tuwas ng ngit-ngit. Piting pangita sa babae, tuwas ngit-ngit. Unya dirt. Ang coin, gwapo kay na primero, kay na ang naong diya sa hari. Pero pag mawala na, matamak-tamakan, maabugan, dirt na. Ang image sa, ang larawan sa hari, matabunan na. Mapud na ang loss, dirt, puno na sa sala, corrupted na, hugaw siya. Then also, ang iyang condition is disuse. Ang coin nga mawala, di gid mapuslan, di magasto sa tagiya kay nawala. Mapud na sa tao nga lost, di gid siya magamit sa mga katuyuan sa Ginoo, sa mga buloton sa Ginoo tungod kay nawala siya. Mao na ang kondisyon. Ug kana wa ma-realize sa mga Pariseo ug sa mga teachers of the law. They are religious pero wa gid sila masayod ni ana. Unsa gid ang lost? Manang wa sila desire, wala sila compassion. Dili nga nakabugat ng ilahang kasing-kasing mubati mahitungod sa mga sinners. Ug ningon gyud si Jesus nga sa gingharian niya mag-una pa ang mga sinners sa inyo ha, kini mga thieves, murderers, liars, rapists, adulterers, and harlots. Mag-una pa niya sa gingharian. Mao na wa sila ka-realize. Blind sila niya na. And also they are blind to the cause of Christ. Wa gid sila kayo kasabot unsa gid ang katuyuan ni Jesus pag-anhi. Ingon diha sa Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Mao magina ang pag-anhi ni Jesus ang priority gid niya. Number 1 priority kanang pag-heal sa sick, pagtagbo sa pagkinahanglan, paghimog mga milagro. Dili na ang primary number 1 na katuyuan ni Jesus sa pag-anhi. Number 1 niya katuyuan is to seek and save the lost. Pangitaon og luwason. Mo nang he calls the lost to repent.
para makaangkon og kaluwasan. Mo nang blind ang mga Pariseo nini nga nianhe si Jesus mao ginaa katuyuan. Wa gid sila kakita niana. Di sila kasabot ng Jesus. They look for the Messiah, one who will conquer Rome. Mao nang ilang pagtanaw. Nasipyat sila sa pag-look to the Messiah nga one who will conquer the lost. Wa nila na makita. Wa nila makita ang cause ni Jesus Christ. Mo nang hinay sila diha. Then also, ang gusto gid sa Ginoo nga ang tanan magyud. Ang tanan gyud maluwas, no. The Lord is not slow in keeping his promise as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Gusto gid ang tanan maluwas. Mo na kini nga pagtulunan, kalaban gid kay ni sa Calvinism kanang tulip kay naman sila doktrina nga gipili na ka save na gid ka kay gipili man ka wa gipili impierno gid ka. So naay lagi pili, naay wa gipili, pero diri ang gusto gid sa Ginoo tanan. Ang gusto niya tanan gayud maluwas, no. Mao na ang iyang heart, mao na ang iyang cause. Wala ni masabti sa mga Pariseo. And ikatulo is they are blind sa compassion ni Jesus Christ. Wa gid sila kita unsa ka dako ang compassion ni Jesus sa mga nangawala. Tanaw nimo sa verse 1, ingon diha, now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. Matingala ka nganong ang mga tax collector, mga sinners, muduol man kang Jesus. Muduol kang Jesus. Gusto gyud maminaw sa iya. Unsay hinungdan kay nasinati nila ang compassion ni Jesus. Nakiguban gud sa ilaha, nakig-eat sa ilaha, nakigkaon sa ilaha. Na-experience nila. Manang diyan yung makita ang dako nga porsyento sa makakabig ug kalag is kanang imuhag yung gihimo, dili ang imong gisulti. Ang mga lost dili kayo maminaw sa imong gisulti kaysa imuhang gibuhat. Mas diha sila mutan-aw sa imong gibuhat kay diha na ma-feel kung ikaw naabagay kumpasyon. Mo nang diha makita nimo nganong nanuol sila kang Hesus, dili sila sa mga Pariseo kay ginakondem sila kang Hesus, welcome sila ug accepted sila kang Hesus. Bisag sila mga magsasala. Mo nang na-feel nila ang love ni Jesus Christ, ang compassion ni Jesus Christ. Wa ni makita sa mga Pariseo nga nakita sa mga tao kang Hesus. Munang people won't care how much you know until they know how much you care. Munang evangelism is people will know how much we care. Dili unsa ka daghan atong gisulti o gi-share nga Bible verse. It is experiencing our love. Mao ka ng evangelism. Mao na ang pag-win sa lost. Compassion para kang Jesus. Ug mao pud kana ang compassion ni Paul. Ingana pud ang burden ni Paul sa mga lost. Grabe iyang burden. Tanong na to ang Romans 9:2-3. Ingon si Paul, I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race. Willing si Paul nga pwede siya ma-curse or ma-cut off kang Christ basta ang iyahang mga kauban, pareha niya Diyo, maluwas. Willing siya nga di maluwas, basta maluwas lang ang iyahang mga kauban nga Hudiyo. Ingana ang iyang burden sa lost. Mamo po na ang kasing-kasing ni Jesus. Nag-reflect lang si Paul sa kasing-kasing ni Jesus nga nagpakamatay, willing to give himself para lang yun sa mga nangawala. Mao kini ang compassion ni Jesus Christ. Willing to give his life. Ingana ang kabugaton sa kasing-kasing ni Paul sa mga lost. Muna kang tinuod pa ng tulip, muna di kay sila burden sa lost. Kay kibaw naman sila kinsay mga luwas, kinsay dili. Kung sangyawan ng isa, basig di giniluwas nga nungwa ni Nico na pasagda na kay basig wa ni gipili. Kung ingana pa ang pagtulunan ni Paul nga kahibaw siya nga naay gipili o way gipili, di siya ingani ka passionate nga andam magpakamatay. Anong pagkamatay man siya kung kahibaw siya nga gipili natong daan sa Ginoo, maluwas gina bisan unsaon. Gipili kani ka sa Ginoo bisang makinaon sa maluwas jud ka. So dili ingana burden, compassion. Munay dako kayo nga kahimuan no sa pagdala og kalag adto sa tiilan sa Ginoo. So they are blind diha sa compassion ni Jesus Christ. And also the reason nga nung sila compassion tungod kay busy kayo sila. Daghan kayo mga butang nga mas dako pa silang kinabuhi. Kung asa gani ang dako sa kinabuhi dito magida ang atong compassion, ang atong passion. Daghay nagsuffer tungod kay lack of compassion yun sa mga katawan sa Ginoo. Sa business makita nato sa business lack of compassion kay ang mga tao na sintro man importante sila is making money. Bisag sa politics, lack of compassion. Kaya naisintro man, kinsay mo boto sa ilaha. Makita ni mo na, ECT. Bisag tao nga pobre kaayo, pero kay nalista man kaspikas, adito man ka nga partido, di ka matagaan. Walay compassion. Ang focus is kinsay mo boto sa ilaha. That is the difference. Busy, passionate sa ubang butang ning kalibutan. Mo nang di gid sila kakita, di gid sila makaangkon og compassion. Then ikaduha, the message of the parable. Unsay mensahe sa parable? Ang mensahe
sa parable is diha na reveal ang kalalom sa gugma sa Ginoo sa mga nangawala. Dako kay gugma ang Ginoo sa mga nangawala. Special kay sa iyaha ang mga nangawala. Precious kay sa iyaha ang mga nangawala. Ug makita na sa iyang estimate, sa iyang pagbalyo. Kung say balyo sa nawala. Tanaw nato sa verse 4 sa atong text. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? 100 ang imong sheep, na usa mawala. Gibiyaan nimo ang 99, ipangita ang isa. Unsa na nga pangunaw na? Unsa na nga economy? Gibiyaan ang 99 kay gipangita ang usa, unang dako gyud kaayo ang value ni Kristo sa mga nangawala. Magmatter gid sa iya bisag usara na kabuok, bisag usara na kabuok. Kay baw gid si Kristo ang danger kung mawala siya. Kay baw sa daghay lubo dito, manukob. Mawala na siya, delikado sa mga lobo. The same, nganong ingana kabugat ang kasing-kasing sa Ginoo sa mga nangawala, naagi di Satanas. Kung dili gini sila magrepent, paingon gid ni sila sa kinabuhing, way katapusan nga pag-antos. Ingana, gibalyo gid niya, dako kay sa iya ang mga nangawala. He left the 99, no? Pareha gyapon sa lost coin, napulo iyang coin pero nawala ang isa. Gipangita gihapon niya pagmaayo. So ang lost matter much gyud sa Ginoo ug kinahanglan usab magmatter pud na sa atong mga kinabuhi. Ikaduha, makita dili lamang sa iyang estimate, sa iyang effort. Grabe ang iyahang gibuhat para lang gyud makit-an. Ingon diha sa verse 8, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Does she not light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? Grabe ang gibuhat sa babae. Nagdagkot og lamp, ngit-ngit man. Kunya gisilhig yun. Sa pagsilig, mga lungkat gina ang mga kuan. Kapoy kayo, lisod kayo. Usar ka buk, nawala coin, pero kapoy kayo, mga ukab ng mga tumbali ng mga lingkuranan, di ba? Kay siksikon gyud. Diligent search, grabe gyud ang kahago. Experience ko na sa una na among silingan nga nawa ang iyang singsing kay panghugas plato, ang singsing nadala. Ya ang sa una god nga kay sandayong niya dito sa na ay magkalot man gud sa una, dito ang drainage. Lisod na pangitaon to kay dito naman sa lapok na kaya na grabe baho kayo, pero gikub nag-hire gid og mga tao, di panghita gitong singsing. Grabe gasto. Unsa gito ka dakog balyo sa iyaha. Mao pud na no sa kinabuhi sa mga nangawala. Grabing effort sa Ginoo, nagpakamatay sa cross. Grabe ang iyahang giantos niya ni sa kalibutan para lang gid pagpangita sa mga nangawala. Ingana kad lalom ang gugma sa Ginoo. Kanang persevering and persistent search. Active nga pag-search. Wala siya naghulat nga amo balik ra tong karnero. Ana wala. Active siya, dili passive. Daghan sa mga tao sa iglesia nga passive ra kayo, pasag dira na mamalik na. Duol na mga sila magka-problema. Active ni adto gyud si Jesus. Then persistent search. Di gyud mo give up, di ma-discourage. Pangitaon gyud, and we experience that. Ang Hillside Baptist Church, dugay kaayo. Surrendero na ka, wa man gyud dugay. Pero God's timing is not our timing. Kano sa niya tandugon, kano sa niya dalon sa iyang tilan, makonbiktar no. Experience sa iya. Unang daghan gay kahago, kalisod no. You know, reaching the lost is not easy. It's hard effort. You need time, talent, treasure. You will face humiliation, pagpakaulaw. You will face persecution. Kansawan ka. You will face rejection. Pero wa mo give up ang ngita gyud. Ingana gyud nang mangita ta og lost. When you reach the lost, wa gay reaching the lost nga sayon kaayo. Then makita pod sa iyang enjoyment. Diya sa verse 9, and when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." Kunting lipaya gyud niya nga nakitaan. O gitawag niya ang iyang mga silingan og mga higala, ali mutanan, rejoice with me. Di ba namuanha og walay kaon? Nagkaon gina sila, naggasto gina sila. Siguro dako pa ang gasto sa babae kaysa katong coin. Ingana no ang balyo, ang kalipay sa Ginoo basta ang usa mo balik. Rejoicing in heaven, the angels, millions of angels mag-rejoice sa usa lang kakalag nga mobalik sa iyang tilan nga makaangkon og kaluwasan. Mo nang makita nimo dako gid ang gugma sa Ginoo. Kay diha makita gayud sa iyang estimate, sa iyang pagbalyo, sa iyang effort ug sa iyang enjoyment nga diin lipay gid siya, damage pa ang mga silingan nga way labot. Apil sa kalipay, apil nga nakaangkon sa na-share sa iyang kalipay. Because the joy of God has no price tag. Walay price tag. Lipay siya, generous siya sa atong kinabuhi. Mo nang his enjoyment. And lastly,
the mandate of the parable. Unsay instruction ani kanato, unsay directive ini kanato karong mga panahon na. Unsay giiyahang giingon kanato ini nga parable. First is ingon diha sa Matthew 10:6-8. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go, preach this message: the kingdom of God is near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Unang-una, mandated to reach the lost at all costs. Kita gimandaran gyud, commanded, instructed to reach the lost at all costs. Unsa man ang gasto, mao gini atong priority. Mao ni ang priority ni Jesus. It should be our priority nang sa atong pagkinabuhi diha sa church. Involve kita tanan ani. At all costs, we invest our time, talent, and treasure. Daghang kay pakinahanglan. Prayer for the lost. Dako na kay nangakahago. Dapat sa atong prayer meeting, we are praying for the lost. Daghan gyud mag-ampo alang sa mga nangawala. Be involved. Imandaran kita nga reach the lost, be involved. Tulo ka tao, pag naay aksidente, traffic accident, tulo ka tao na klase na diha. Ang una, kana mga standby, mga tigtanaw lang. Curious kayo, tanaw lang pod. Wa nag-apil, wa nagtabang, tanaw ra, kinsay mo tabang. Ikaduha, mga pulis, investigar. No sa diay usi hinungdan, ikaw magwa ka nag-helmet, unya naghay, nagbasol-basol, no? Nagahatag noon og blame. Then last nga tao nga moabot, mga paramedics. Ang paramedics wala istorya-istorya, diretso day na bandage, tabang dayon. Be involved diha sa pag-reach sa mga lost. Do the best. Ang church, mao gini ang iyahang priority. Mo nang makita ginato sa history sa church, we invest more. Tungod kay gasto magining. When we initiate, when we patapok og tao, kinahanglan kita mo gasto, di kita pwede nga mugather og tao nga wa gi kaon gina. Asa makagtalento, gawas kung na kay talento gid nga maayo kay nga talent nga mulingaw sa mga tao para tipok sila. Mo na si Jesus nagamit og miracles to gather, nagpakaon sa mga kuwa, nag-initiate, pero it's up to you to decide para makabati ka sa iyang pulong. Munang gasto gyud ang ministry, munang ang priority gyud sa church dapat is diha gyud masintro tungod kay mao na ang heart sa Ginoo. Gamiton ginato. Do our best, no? Do our best. We cannot sing standing on the promises when we are sitting in the premises. Ingana gyud. A church na agi passion sa mga lost. Kung dili, we lost our focus. We lost our mission. We lost our vision. Ang church gani, malost na sa iyang focus. Di na priority ang evangelism. Dagay sa conflict. Dito mag-focus sa mga gagmay mga butang, kaaway-away. Kay na-lost naman ang focus. Pero focus sa tanan, sa passion ngadto sa mga lost, may samok ng iglesia. Munang mandated to reach the lost at all costs. And also motivated by the love of Christ. Tungod na sa gugma sa Ginoo nga ni kanato. Dako kayang gugma kanato ngunang si Jesus love gyud. Ug mapud na ang ato love gyud. It is not how much we do ang magmatter sa atong pag-win sa loss. It is how much love we put into what we do. Unsa kadako nga gugma ang atong gibutang diha sa atong pag-win sa mga loss. Kita nakaangkon og kaluwasan free. Mo na ingon diha, freely receive, freely give. Libre na. Susama ra na kita nag-overflow pagkaon, pitin daghan pagkaon nato abundansya nya. Wa pa ginato gipalit, libre na. Unya karon nay himat yun diha, gigutom, wa nimo gitagaan og food. Unsa ka? Why compassion? Ingana, we are so filled with joy with our salvation and never felt any sorrow or grief for the lost. Ma-question ang atong kinabuhi, self-centered and calloused. Gahi, no, kasing-kasing. Unang, we must all love the lost. Willing nga biyaan ang 99, comfort zone. Yahay mata sa 99, seek the lost. Andam maghago alang kaniya. Because the heartbeat of Christ is to seek and save the lost. This is a challenge, no, sa tanan. To the lost, kung ikaw, kung makita nimo nga dito ka na belong sa lost, separated from God, the presence and fellowship, you are precious, no. Halang dun, bulawanon kay ka sa mata sa Ginoo. You are precious in His sight. He cherishes you more than the others. Come, doon kang Kristo, surrender your life. Ihatag ang imong kinabuhi kaniya. And you will experience the joy of having Jesus Christ. Sa mga katawan sa Ginoo, we meet again diha sa pagpamuhat. Sa Matthew Baptist Church, we experience the heights, no? Spiritual peak na to sa evangelism. Let us go back to that condition. Realize the condition of the lost. Remember again, remind us again of the condition of the lost. Realize the heart of God for the lost and respond the call to win the lost at all costs. Let us pray.